ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinurtcut ng Kamara ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Teves Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at shinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng Kamara na mahatulan si Teves kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Actually, tama talaga itong sinasabi ni Alvarez. Sana man lang inantay yung yung hatol. Kasi everything na nangyayari ngayon kay Teves, it's all accusation and not proven. Para na rin nating sinabing sa Pilipinas pala, depende yung yung Article 3 Section 40 ng Constitution, 'di ba? Na sabi nga merong tayong presumption ng innocence pagka hindi na prove na guilty ka. 'Di ba? Ibig sabihin nun, kailangan mo ng patunayan na ikaw ay guilty. Beyond reasonable doubt. Sana yun muna inantay. Bakit ba kasi nagmamadali kayo dyan? Na makuha nyo yung upuan dyan sa Congress dyan. Sa Negros. Ano ba minamadali nyo? Kasi kaya kayo nasisilipan ngayon Diba? Kahit nga si Panelo nag-comment dyan na parang bakit ganon? Hindi tama yung ginawa. Tandaan nyo, sabi nga ni Alvarez, voted by the people yan. Diba? Kaya dapat medyo careful tayo. Although you have all the right in the law na magtanggal. Okay? Meron kayong karapatan. Pero sana very, alam mo yun, yung walang doubt kung bakit tatanggalin yung mama. So, paano mangyayari yun? Sana man lang, na-convict muna siya. O kahit man lang magkaroon man lang ng, kahit nga hindi conviction yung probable cause man lang Wala nga Doon ka magtataka wala man lang, hindi nga umaabot ng korte. Diba? Bakit? Bakit? So sana man lang nag-antay muna, bakit ba minamadali? Halatang halata Bago ito tuluyang patalsikin, hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatandang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Teves. Walang tumutol at 3 ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Teves bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional, more so dito sa ATL na. Huwag na natin diyang kasi alam naman natin yung mga yan kung anong punto. Pero ang punto kasi dito, ako isa lang ang talagang nakikita ako dito. One, kaya siya ginawang terorista dahil may napikon sa kanya na sekretary. Tapos ngayon, kaya naman siya tinanggal na kongresista, may napikon sa kanya yung speaker. Kasi binanggit pa yung sa Okada. Isipin nyo ganito katindi kung papaano nila papaano itago ang katotohanan. Binanggit siyang Okada ni Teves. Ni isang media walang nag-pick up. Tapos, ngayon, sinapawan nito. Sinapawan nitong balita na to na tinanggal siya. Kaya lalo tuloy hindi ma-discuss yung sa Okada. Isipin nyo na maigi yun. Sabi nga ni Coach Oli, nakita ko to kay Coach Oli, sabi niya, ano ang mas nakakahiya? Yung sumayaw ng budots o yung ma-involve doon sa issue ng Okada? Nahabot hanggang international news yung balita na yun, Ano mas nakakahiya doon? Di ba?
Kaya ito obvious na obvious para talaga matakpan yung issue ng Okada, tinanggal si Tebes. Napaka-obvious nito. Hindi sinagot. 'Di ba? Hindi ho sinagot yung issue na yun. Kaya ngayon, siyempre pinagpepiesta ng media, sino? Si Tebes. So, anything na sabihin ni Tebes ngayon, dahil nga ginawa siyang terorista, pinatalsik siya sa kamera. So kahit na anong sabihin niya ngayon na alam niya, dahil alam niyo naman, maraming alam si Tebes tungkol sa mga kabahuan ng mga opisyal ng gobyerno, mga kasamahan niya sa Kongreso, alam niya yung baho eh. Kahit nga yung inanakan eh, di ba? Yung sinasabi niya na kongresistang pa-ethics pa pero meron naman daw inanakan, di umano, allegedly. Di ba? Ang dami niyang alam eh. Eh ngayon, since na nabahiran yung perception ng tao na si Tebes terorista, na si Tebes ay nasibak sa pagiging kongresista, hindi na ngayon iisipin ng tao na makatotohanan yung sasabihin niya. 'Di ba? Ganun eh. Ganun ang dating. Kaya siniraan muna siya para hindi na maging effective yung mga pagsisiwalat niya ng katotohanan. Pero buti na lang may social media.